Respondent, Representative Barsaga, filed his answer to the verified complaint. Respondent denied all allegations and sought the dismissal of the complaint. His core defense is that repetition of similar misconduct will result to a more severe disciplinary action. In addition, Mr. Speaker, the committee recommends... Kung sinasabi ni Kong Kiko kasi na yung expulsion o yung suspension niya was because he mentioned the name of the president. Dahil nga sinasabi niya na parang he's being silenced because of the president. Can you say this once and for all, did the president influence you in expelling Congressman Barsaga? Kung titingnan po natin ang committee report, pinarusahan po si Representative Barsaga on 3 grounds. Unang-una, Republic Act 6713, Code of Ethics, of course, ang ating House Rules under Rule 20, and finally, conduct on becoming of a member. So, tungkol po sa inyong katanungan, kung titingnan natin ang committee report, pati ang records, madalas po i-bring up dito ang freedom of expression. Pero kung bubusisiin po natin ang mga annexes na naka-attach, kung ano ang mga speech na dineliberate ng ating committee, of course, the freedom of expression, constitutionally protected right yan. Lahat tayo may karapatan sabihin kung ano ang ating mga hinaing. At mahalaga yan sa bawat demokrasya. Kung titingnan niyo po ang House of Representatives, binubuo po kami ng iba't ibang partido, iba't ibang pananaw, iba't ibang constituency. Ngunit, bagamat may mga pinagkakaiba kami pagdating sa pananaw, kami po ay professional pagdating sa isa't isa at meron po kaming respeto sa institusyon pati po sa mga proseso. Ang House of Representatives, wala po sa amin kung meron kang oposisyon or kung hindi ka sumasang-ayon sa pamahalaan. Hindi po yung problema dahil karapatan po natin yan. What we are disciplining is conduct on becoming of a member. Kaya napakahalaga po ng ethics recommendation na na-adopt ng plenary because we have to draw a line between the genuine exercise of freedom of expression, ang totoong freedom of expression, kumpara sa conduct on becoming of an elected official. So to answer your question, dahil ba iba ang pananaw niya pagdating sa pamahalaan, yun ba ang dahilan? Hindi po. Kasi kung titingnan natin ang linalaman, kung genuine political criticism ang dahilan kung ba't siya tinanggal kung ba't siya sinuspinde sa Kongreso, ostentatious display of wealth, may mga larawan po and attached po yan sa complaint. Ang ostentatious display of wealth or ang pagpapakita ng karangyaan, wala naman yan kinalaman sa politika or political opinion. Pangalawa, ang lewd photos, ang pagpapakita ng mga imahe na nakakabastos sa ating mga kababaihan, hindi po yan political criticism or speech. So kung titingnan po natin yung subject matter, and of course, if you are going to make certain pronouncements, for example, ang pagsunog ng Kongreso, or kunwari po, ang pagdala ng airsoft sa rally, hindi po ito ang genuine criticism na pinopromote po natin sa House of Representatives. Kung titingnan niyo po ang House, iba't ibang partido ang nandito. May makabayan ka, may liberal, may akbay, may NUP, may PFP, may PDP, iba-iba ang pinanggagalingan. But for the longest time, we have been respectful with one another and we value each other's opinions. Kaya sa akin po, sumasang-ayon po ako sa ating mga kasamahan. Naniniwala ako na mas malaking issue ang korupsyon. Tamang-tama po yan. Kaya ako po, binabati ko po ang mga miyembro ng mga kamara na binanggit yan nung in-explain nila ang kanilang boto. Dahil hindi dapat yan mawala sa kamalayan ng sambayan ng Pilipino. Dahil mas mabigat naman yan kumpara sa ethics eh. Pero kami po sa Ethics Committee, ang mali po ay mali. Malaki man o maliit. Ang mandato po ng Ethics Committee ay sagutin, itry ang mga ethics complaint na sinasampa sa amin. At yan po ang aming ginagawa. Kapag may magpa-file ng complaint sa maski sinong kongresista na may kinalaman sa mga maanumalyang transaksyon pagdating sa infrastruktura or kung ano man, handa po kaming sagutin yan sa Committee on Ethics at gagawin namin yan within 60 session days pursuant to our rules.
may mga katanungan pa po ba? Regarding dun sa sinabi niya rin, kasi I think it was Congressman Libiste who said that na parang dapat sa maraming mga ibang congressman na involved sa alleged corruption na hindi ba na-investigan. Yung Committee on Ethics and Privileges ba, sir, pwede mag-launch ng motu proprio o kailangan merong magsampa ng complaint for the committee to address it? Of course, maraming paraan kung paano pwede mag-acquire ng jurisdiction, Committee on Ethics. First, anyone can file a complaint. Any citizen, any member of the House, motu proprio, posible yan. And that idea na magkaroon ng motu proprio investigation has been lobbied time and time again. But, according to our previous Committee on Ethics hearings, may apprehensions yung ibang mga miyembro dahil kami po ay nagpo-function bilang isang quasi-judicial body. You cannot be judge and prosecutor at the same time. At the same time, ako po ay isang presiding officer ng committee. Should any member of the committee launch a motu proprio investigation, we will act upon it, we will vote on it, at dun po, yun po ang mangyayari. So, sir, would it be safe to say na you are waiting for complaints, possible complaints from the people or for lawmakers against those allegedly involved sa corruption scandals? Yes, that is true. Nagkakabang lang naman po kami. Kung ano ang complaint na isasampa sa aming committee, sasagutin po namin yan. As a matter of fact, nagkaroon na nga kami ng isa dati. Pero ano yung nangyari po? Nagkaroon kami ng initial deliberation, naging moot and academic kasi hindi na member ng House eh. Yung jurisdiction po ng Committee on Ethics, House members po. Pero, hindi ibig sabihin itong conduct of unbecoming, hindi ibig sabihin hindi na umaandar yung mga ibang institusyon ng pamahalaan. Tandaan po natin, gumagawa rin ng investigasyon yung ICI, yung Ombudsman, and of course, kami sa Committee on Ethics, we are closely monitoring the situation because possible ethics complaints may arise. And that is why handa po kami at any given time na mag-cater sa ganitong mga klaseng kaso. And of course, gusto ko pong sabihin ulit, at ididiin ko po ito, kung nasa kapangyarihan ko ng unahin ang mga sangkot sa mga maanumalyang gawain, mas magandang din nga po yung unahin. Tama po ang aking mga kasamahan sa Kongreso, and I commend that to them for putting that up in the national consciousness. Let's not forget that. But as far as the Committee on Ethics is concerned, doon po kami sa loob ng aming jurisdiction and in accordance with our processes. Sir, last na from my end, were you referring to former Congressman Saldico? Yun yung previous case na yun. Thank you, sir. Sir, may another question tayo. Si Jelly ang na-announce. Jelly of DWIC. Yes. Sir, regarding po dun sa 60 days na suspension ni Congressman Barzaga, di ba may isa pa pong inihain galing po kay Congresswoman Janet Garin regarding dun sa ethics complaint po. Bukod pa po ito sa NUP, di ba? And ano pong magiging hakbang din ng ethics committee regarding dun sa bagong inihain po? Ayon sa aming mga rules and procedures, I cannot deny the existence or non-existence of any pending ethics complaint. Ayoko rin po magbigay ng kahit anong premature remark na maaaring bahiran ang integrity at impartiality ng ethics process. So of course, hindi ko po papamunahan ng aking mga members dahil dinedeliberate namin ang ganito mga bagay, hinihimay po namin ang substance ng complaint at ng mga evidence. Sir, yung doon sa question lang ni Gab kanina, so yun po bang mga pronouncements ng mga congressmen like Leviste, San Fernando sa floor saying plundering the coffers of government for those infrastructure projects is what's unethical, and then may binanggit na yung kapwa niya kung Batangging, yung lawmaker, yung isa sa mga inaaksahan niya. Is that enough for the panel to begin investigation, an ethics investigation? In order for the ethics panel to begin an investigation, we must first acquire jurisdiction over it. And anyone is free to file a complaint, a resolution, launch an investigation, and we will act accordingly. Sir, do you think Congressman Leviste should file an ethics complaint against Congressman Guardiola for your committee to acquire jurisdiction and investigate the party-less congressman? That would be his prerogative to do so, and we would be ready in the event that any case would be filed against any congressman. And of course, I would like to remind everyone that Committee on Ethics, it's a quasi-judicial and quasi-political function. Why would I like to highlight this? Quasi-judicial function siya dahil ang Committee on Ethics guided kami by the contents of the complaint, by evidence,
by the Constitution and by our rules and procedure. Sa amin po, sa Committee on Ethics, meron kaming 60 session day time limit to conclude our hearings when it comes to addressing a case. So, should an ethics complaint be filed against any member of the House of Representatives, handa po kaming tanggapin ito. And maganda po na naka-attach lahat ng ebidensya ng complaint para at least ma-actionan natin yan in accordance with our rules. Sir, aside from Congressman Kiko Barzaga, may iba pa po bang kongresista na may kinakaharap na reklamo ngayon sa Ethics Committee? Like I said a while ago, the Committee on Ethics, under our rules, all its proceedings are considered classified in nature. But one thing I could assure everyone, wala po kaming backlog sa Committee on Ethics. Natatalakay po namin lahat ng mga case na na-file sa amin, and tuwing meron pong nagpa-file ng complaint laban sa isang mambabatas, kung sakaling may mga defects, binabalik po namin to sa complainant para i-correct po nila. Kaya maski sino po pwede mag-file ng complaint laban sa kahit sino mang member ng House of Representatives. Congressman, sino po yung 11 na nag-abstain kahapon? Ay, hindi ko rin po alam kung sino. I see, they never got a copy of the Another question? Okay. Kung, you said nga po na yung ethics ko, first off, minadali niyo po ba yung judge, yung parang decision ng kay Barzaga? Kasi parang ang bilis nung pangyayari. I mean, he was only, na-file lang yung complaint only a few months ago, and then parang ang bilis kagad ng decision. Why the haste? I mean, do you think once it's a hasty decision, may nag-utos ba na the decision was going to be enforced? Just to be blunt about it. The Committee on Ethics, nag-acquire kami ng jurisdiction, natanggap namin yung complaint September 17, mahigit 2 buwan. And during this time, nagkaroon po kami ng extensive and exhaustive deliberations. Kung tatandaan niyo po, nung nandun kami sa initial deliberations ng complaint, late si Respondent Barzaga dahil napuyat siya, still, we allowed him the time to present his personal defenses. Nung nagkaroon po tayo ng adjudicatory hearing, nag-file siya ng motion for postponement. Kasi may sakit po ang kanyang abogado. Yung ginawa po ng committee, nag-schedule kami ng special hearing para masigurado na nandun yung karapatan niyang i-cross-examine ang testigo ng mga complainant. As a matter of fact, i-share ko na rin po, throughout the duration of these proceedings, there were some members na napafrustrate na rin. Kasi nandyan yung complainant, kompleto yung mga tao, kung late man yung respondent or absent, may mga kasamahan tayo na sinasabi, ba't hindi na lang tayo mag-judgment on the pleadings? Committee on Ethics members, we made it a point na mag-schedule kami ng extra time para sigurado po na ang respondent sa ethics complaint, masagot niya lahat ng allegation laban sa kanya. Dahil karapatan niya pong i-cross-examine yun, at yun rin po ang mag-guide sa committee kung ano ang magiging pagpasya namin sa aming committee resolution. Kaya sa aking palagay po at sa paniniwala ng Ethics Committee, compliant po kami sa Constitution, 2/3 vote. Pangalawa, binigyan po namin ng pagkakataon na magbigay ng defense ang respondent, magpakita personally, kahit walang original scheduled hearing, nag-schedule tayo ng special hearing para mapakinggan ang kanyang panig. At sinisigurado, gusto ko pong sabihin sa ating mga kabayan at sa mga ating kasamahan na sa bawat mambabatas na haharap sa isang ethics case, yun po ang sisiguraduhin ng Ethics Committee. Kailangan kompleto po ang ating mga records at ginagalang ang karapatan ng bawat isa. Last question on my end. Kasi right now, the backlash right now is on your committee. Kasi parang pakiramdam nila, pinanigan ninyo yung mga kurakot na sangkot sa flood control, while Barzaga, who is speaking openly against corruption in the Marcos administration, siya pa itong na-suspend ng House of Representatives. So, parang ang dating is let's be blunt, the crocs protecting each other, the crocodiles protecting each other. What's your thought on that? That's my last question. Gusto ko pong ipaalam sa ating mga kababayan, sabi ko nga kanina, nakikisa ako sa panawagan ng aking mga kapwa mambabatas at naniniwala ako mas mabigat na parusa at mas maganda kung uunahin natin ang mga members ng Kongreso na sangkot sa ganitong mga
anomalya. Mas maganda sila unahin kasi mas mabigat yun eh. Tama? So dahil mas mabigat yan, of course, kailangan ko po i-acknowledge kung ano ang limitations ng Committee on Ethics. And on my end po, malaking pagkakamali man yan o maliit, hindi po natin pwedeng baliwalain ang isa. Kaya nga po, naniniwala po ako na napakahalaga na i-hold natin accountable ang mga involved sa flood control corruption scandal. Pero gusto ko po ipaalam sa ating lahat, hindi po mutually exclusive ang pag-demand ng accountability sa graft and corruption and sa pag-demand ng proper conduct from our elected public officials. The Filipino people deserve good governance in all forms. We deserve accountability in all aspects of public life, whether big or small. Whether it's your involvement in enormous public infrastructure projects, kailangan mananagot ka dyan. Kung meron kang improper conduct, pag umuwi ka sa distrito, malaki man o maliit, kailangan punahin ka dyan. Kasi taong bayan ang nagpapasahod sa amin. On the part of the Ethics Committee, handa po kaming cater ng ethics complaint laban sa mga ganong kongresista. But like I said, wala pa po case na napapile sa amin, but we are ready. Yun lamang po. Could you please cite specific improper conduct ni Representative Barzaga? Because you said it's okay to criticize, but he had improper conduct kasi. Was it yung singing in the session hall or, like shooting in front of the faces of the cons? Okay, specifically po, inakalagay sa complaint, tatlo lang naman yan in essence. Unang-una, yung ostentatious display of wealth. You cannot count that as a genuine political criticism. It touches upon the conduct and decorum of a member of the House. Kung tatagalugin ko po, ang pagpapakita ng karangyaan, hindi po yan political na kritisismo. At labag po yan sa Code of Conduct ng House of Representatives. At wala po yan kinalaman sa lehitimong pag-criticize sa gobyerno. Pangalawa po, ibigay po ako ng pangalawang halimbawa, ang pag-post ng mga larawan na nakakabastos sa ating mga kababaihan. Wala ka po dyang kinikriticize politically. And of course, hindi na po yan parte sa trabaho mo bilang isang mambabatas, and it doesn't reflect well on the institution as a whole. Pangatlo po, of course, kapag meron kang inflammatory remarks na mag-degrade sa trust ng ating institusyon. For example, tulad ko po ng sabi kanina, if you would insinuate na susunugan ang House of Representatives, or kung magbibigay ka po ng mga kasabihan tulad ng pagdala ng airsoft sa mga protesta, hindi po yan tama. Like I said, kung titingnan po natin ang komposisyon ng Kongreso, iba't iba ang mga partido dyan, iba't iba ang constituencies, iba't iba ang pananaw, ngunit kapag kami po ay nagtatrabaho, meron kaming respeto at paggalang sa isa't isa. Kung meron silang kritisismo laban sa mga maski sino mang administrasyon, wala namang pinipigilan ang Kongreso dahil trabaho po natin yan. Ang mahalaga lang po, madraw natin yung line kung ano ang katanggap-tanggap bilang isang mambabatas na inhinalal ng taong bayan at kung ano po ang hindi. Kaya sa mga, kung ano man ang binoto ng ating mga kapwa mambabatas, whether it's a yes, a no, or an abstain, one thing is for sure, lahat kami may kanya-kanyang advocacies, lahat kami may kanya-kanyang criticism sa gobyerno, but we must do so within the bounds of what is acceptable conduct by an elected public official. So sir, yung pagkanta niya sa session hall, that wasn't an issue in the case? It was not part of the subject matter of the present case, yung case number 3 na final ng 29 complainants from NUB.